Dear Kwentong OFW Admin, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa mga kwento ninyo. Matagal ko nang gustong ikwento ang pinagdaanan ko, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung saan eksaktong magsisimula. Hindi kasi ako yung taong madaling magsalita tungkol sa sariling problema. Mas nakasanayan ko na ako ang nakikinig kapag may pinagdadaanan ng ibang tao. Ako yung nagbibigay ng payo, umaalalay, at nagsasabing magiging okay din ang lahat. Pero kapag sarili ko na ang usapan, madalas wala akong mapagsabihan. Siguro dumating na rin ako sa punto na kailangan ko nang ilabas ang mga bagay na matagal ko nang itinago. Hindi ko alam kung magiging mahalaga ba ang kwento ko para sa mga makakarinig nito. Pero umaasa ako na kahit isang tao lang na nasa katulad kong sitwasyon ang makarelate. Lalo na yung mga breadwinner na araw-araw lumalaban para sa pamilya habang pakiramdam nila ay unti-unti silang napag-iiwanan ng buhay. Kung may isang taong makaramdam na hindi pala siya nag-iisa matapos marinig ang kwento ko, sapat na yon para sa akin. Tawagin ninyo na lang po akong Selena. Ako po ang panganay sa 4 naming magkakapatid. Bata pa lang kami nang mawala ang aming mga magulang. Kaya masasabi kong maaga ring natapos ang panahon na dapat sana ay naglalaro at nangangarap lang ako bilang isang anak. 17 taong gulang ako nang pumanaw si Papa. Wala pang 1 taon nang lumipas na wala rin si Mama. Sunod-sunod ang nangyari at halos hindi ko na alam kung paano haharapin ang sakit. Pero kahit gusto kong umiyak at magluksa, hindi ko magawa ng maayos dahil may 3 mas batang kapatid akong kailangang isipin. Sa edad na dapat ay iniisip ko pa lang kung ano ang gusto kong maging paglaki. Napilitan akong isipin kung paano kami kakain kinabukasan, saan kami kukuha ng panggastos, at paano ko mapapanatili ang pag-aaral ng mga kapatid ko. May lola naman kaming kasama noon, pero matanda na rin siya at may sarili na ring karamdaman. Hindi man niya sabihin sa akin ng direkta, ramdam kong hindi na niya kayang akuin ang lahat ng responsibilidad. Kaya unti-unti kong tinanggap na kailangan kong maging sandalan ng aming magkakapatid. Nagtrabaho ako habang nag-aral. Naghahanap ako ng mga scholarship na pwedeng applyan at kung ano-anong pagkakakitaan ang pinapasok ko. Kahit maliit ang kinikita, pinagsasama-sama ko ang lahat dahil ang mahalaga sa akin noon ay makapagpatuloy ako sa pag-aaral habang may maipangtustos din sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kapatid ko. Hindi madali ang mga panahong iyon. Maraming pagkakataon na gusto ko ring sumuko. Pero sa tuwing naiisip ko na wala silang ibang aasahan, pinipilit kong bumangon at magpatuloy. Noong makatapos ako ng college sa TESDA ng hotel at restaurant management, hindi ko naramdaman yung excitement na nararamdaman ng iba. Wala akong graduation trip, wala akong reward sa sarili ko, at wala akong panahon para isipin kung anong gusto kong gawin sa buhay. Ang una kong naisip ay kung paano ko mapag-aral ang mga kapatid ko. Kaya nagtrabaho agad ako. Ako ang nagbabayad ng tuition. Ako ang naghahawak ng budget sa bahay. Ako ang bumibili ng gamot ni Lola. At ako rin ang unang tinatakbuhan kapag may problema. Hindi naman ako nagrereklamo admin dahil mahal ko ang pamilya ko. Masaya akong nakikitang unti-unti silang nakakaahon. Pero habang tumatagal, hindi ko namalayan na parang naiwan na pala yung sarili kong buhay. Nagkaroon din naman ako ng boyfriend noon. Tawagin na lang natin siyang Nathan. Nakilala ko siya sa trabaho at naging maayos naman ang relasyon namin. Mabait siya, responsable at maunawain. 3 taon din kaming magkasama. Siya yung tipo ng lalaki na hindi masalita pero ramdam mong seryoso sa'yo. Kapag pagod ako, sinusundo niya ako. Kapag birthday ko, may simpleng sorpresa. Kapag may problema ako, handa siyang makinig. Akala ko nun siya na talaga ang makakasama ko habang buhay. Pero dumating yung araw na niyaya niya akong magpakasal.
Hanggang ngayon, admin, malinaw pa rin sa isip ko yung mukha niya nung tumanggi ako. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil hindi ko pa kayang piliin siya at ang sarili ko. May mga kapatid pa akong pinapaaral noon at alam kong kapag bumukod ako, mahihirapan sila. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon ko at sinabi kong maghintay muna sana siya. Tinanggap niya nung una, pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nagbago. Naging malamig. Hindi na kagaya dati. Hanggang dumating sa punto na pareho na lang kaming napagod at natapos ang relasyon namin. Masakit, pero tinanggap ko. Pagkatapos noon sinabi ko sa sarili ko na baka hindi talaga para sa akin ang pagbuo ng sariling pamilya. Hindi ko isinara ang puso ko, pero hindi na rin ako naghintay. Habang tumatagal, mas nasanay akong maging ate, maging breadwinner, maging ninang sa mga anak ng kaibigan at kamag-anak. Kapag may reunion o gathering, palaging may nagtatanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Tatawa lang ako at sasabihing masaya naman ako. Pero admin, may mga gabi rin na napapatanong ako sa sarili ko kung hanggang doon na lang ba talaga ang papel ko sa buhay. Na magiging tagapag-alaga na lang ako ng iba pero hindi kailanman magkakaroon ng sariling pamilya. 35 years old na ako noon. Isang araw pagkatapos ng trabaho, umakyat ako sa rooftop ng building namin. Hindi naman ako nagyoyosi, pero minsan doon ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik kasi doon at mahangin. Habang nakatayo ako, may napansin akong lalaki sa may bandang dulo. Nakaupo siya at kahit nakatalikod, halata mong umiiyak. Hindi ko sana papansinin dahil hindi naman ako pala usap sa stranger, pero ewan ko ba, parang may kung anong humila sa akin para lapitan siya. Paglapit ko tinanong ko kung okay lang siya. Nagulat pa siya nung una, tapos ngumiti ng pilit. Doon ko nalaman na ang pangalan niya ay Adrian. Nagkwentuhan kami at nalaman ko na ilang buwan pa lang mula nang mawala ang nanay niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumama sa akin nung narinig ko yon. Siguro dahil alam ko yung pakiramdam ng mawalan ng magulang. Hindi man pareho ang sitwasyon namin, pareho yung bigat na alam mong wala nang babalikan. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nag-usap nung araw na yon, pero unang beses kong may nakausap na hindi ako tinanong kung kailan ako mag-aasawa, bakit wala pa akong anak o bakit ako single. Nakinig lang siya at nakinig din ako. Bago kami umalis, sinabi niya sa akin na salamat dahil pakiramdam daw niya gumaan kahit papaano ang pakiramdam niya. Ngumiti lang ako at sinabi na baka kailangan niya lang talaga ng makakausap. Akala ko hanggang doon lang ang lahat, pero kinabukasan nakita ko ulit siya. Tapos kinabukasan ulit hanggang sa naging normal na ang lahat. Nagsimula kaming magsabay mag-lunch, magkape at minsan naghihintayan matapos ang shift ng isa't isa. Nagkapalitan kami ng social media at hindi ko na malaya na hinahanap ko na rin pala ang mga chat niya. Admin, alam kong mali pakinggan pero hindi ko agad na itanong ang edad niya. Hanggang isang araw na pag-usapan namin at doon ko nalaman na halos 10 taon ang tanda ko sa kanya. Hindi ko pinahalata pero parang may bumuhos na malamig na tubig sa akin. Doon ko sinabi sa sarili ko na hanggang kaibigan lang dapat. Pero habang pinipilit kong umiwas, mas lalo kong nararamdaman na may nabubuo at mas lalo akong natatakot. Kaya nagsimula akong umiwas. Hindi na ako sumasabay mag-lunch. Hindi na ako sumasagot agad sa mga chat niya. Kapag nagyayaya siyang magkape, sinasabi kong may pupuntahan pa ako. Akala ko, maiintindihan niya at kusa na lang siyang titigil. Pero isang hapon, habang palabas ako ng building, may humawak sa braso ko. Paglingon ko, si Adrian. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, may nagawa ba akong mali? Hindi ako agad nakasagot. Tapos sinabi niya ulit, bakit mo ako iniiwasan? At doon ko unang naramdaman na baka may bagay na nangyayari na hindi ko na kayang kontrolin. Admin,
Hindi ako agad nakasagot nung araw na hinawakan ni Adrian ang braso ko at tinanong kung bakit ko siya iniiwasan. Ang totoo niyan, ang dami kong gustong sabihin pero walang lumalabas sa bibig ko. Gusto kong sabihin na natatakot ako. Gusto kong sabihin na hindi ko kayang masanay ulit sa presensya ng isang tao tapos mawawala rin sa huli. Gusto kong sabihin na mas matanda ako sa kanya at ayokong dumating sa punto na pagtawanan kami ng ibang tao. O ako lang din ang masaktan sa dulo, pero wala akong nasabi. Ang naisagot ko lang ay busy lang ako sa trabaho. Tahimik lang siyang tumingin sa akin tapos ngumiti ng kaunti. Sinabi niya na kung busy lang daw ako maiintindihan naman niya, pero sana sabihin ko raw sa kanya yung totoo. Hindi ko alam bakit, pero parang nahuli niya agad ako. Simula noon, sinubukan kong bumalik sa dati. Sumasagot na ulit ako sa mga chat niya. Sumasabay na ulit ako mag-lunch at minsan nagkakape pagkatapos ng trabaho. Sinasabi ko sa sarili ko na kaibigan lang naman kami at wala namang masama doon. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kabuting tao. Admin, hindi siya yung tipo ng lalaki na maingay o laging gustong maging sentro ng usapan. Tahimik siya pero marunong makinig. Kapag nagkukwento ako tungkol sa trabaho, pamilya o kahit simpleng pagod ko sa araw, pinapakinggan niya talaga ako. Isang beses nga tinanong niya ako kung kailan daw ba huling beses na may nag-alaga sa akin. Natatawa akong sumagot at sinabi ko na hindi ko na matandaan kasi sanay naman akong ako yung nag-aalaga. Hindi na siya nagsalita pero parang may naisip siya. Habang tumatagal, mas nakilala rin niya ako. Nakwento ko sa kanya kung paano ako naging breadwinner, paano ako nasanay na akuin lahat, at kung bakit hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin natutunang unahin ang sarili ko. Minsan natatawa siya at sinasabing para raw akong nanay, kahit hindi pa naman ako nagiging nanay. Tinatawanan ko lang yun noon dahil iniisip ko na siguro ganun lang talaga ako bilang tao. Hindi ko alam na balang araw magiging mahalaga pala yung simpleng biro na yon. Habang tumatagal, mas naging madalas kaming magkasama. Kapag lunch break, sabay kami. Kapag may bagong kafe sa paligid, gusto niyang subukan namin. Kapag nagluluto ako sa bahay, dinadamihan ko na para may maibaon din siya kinabukasan. Dahil graduate ako ng Hotel and Restaurant Management at mahilig talaga akong magluto. Naging normal na sa akin yung maghanda para sa ibang tao. Unti-unti, nasanay na rin siya. Kapag wala akong dalang pagkain, sasabihin niyang na-miss daw niya yung luto ko. Kapag hindi ako nagre-remind sa kanya na uminom ng tubig o magpahinga, sasabihin niyang parang may kulang sa araw niya. Nung una natutuwa ako. Pakiramdam ko may taong naa-appreciate yung pag-aalaga ko. Pakiramdam ko sa wakas, may taong hindi lang tumatanggap, kundi masaya rin sa presensya ko. Hanggang isang gabi habang pauwi kami, huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin, tapos sinabi niya na gusto niya ako. Natigilan ako. Hindi ako kinilig agad. Ang unang pumasok sa isip ko ay yung edad namin. Tinanong ko kung sigurado ba siya at sinabi niyang oo. Tinanong ko kung naiisip ba niya na mas matanda ako sa kanya at sinabi niyang wala raw siyang pakialam doon. Tinanong ko kung alam ba niya yung pinapasok niya at ngumiti lang siya bago sinabing matagal na raw niyang alam. Admin, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko pero umamin din ako. Sinabi ko na gusto ko rin siya at doon nagsimula ang relasyon namin. Sa umpisa masaya. Masaya kasi pakiramdam ko may dumating din sa wakas na pinili ako. Hindi ako yung ate. Hindi ako yung breadwinner. Hindi ako yung laging kailangang maging matatag. Girlfriend ako. May nag-aabang sa akin pagkatapos ng trabaho. May nagtatanong kung kumain na ba ako. May taong gustong marinig kung kumusta yung araw ko. At may taong excited makita ako. Kahit wala naman akong ginagawang espesyal. Pero admin, habang tumatagal, hindi ko na malaya na nadadala ko pala sa relasyon yung nakasanayan ko sa pamilya. Kapag magkasama kami, ako ang nagdedesisyon kung saan kakain.
Ako ang nag-o-order. Ako ang nag-ayos ng gamit niya. Kapag may sakit siya, ako ang nag-aalala. Kapag pagod siya, ako ang nag-aasikaso. Kapag may problema siya, ako ang unang gumagawa ng paraan. Hindi ko napansin na unti-unti bumabalik na naman ako sa dati kong papel, tagapag-alaga. May kaibigan ako sa trabaho na minsang nagsabi sa akin na huwag ko raw masyadong i-baby si Adrian. Sabi niya iba raw kasi ang pag-aalaga sa pagmamahal. Tinawanan ko lang siya noon at sinabi kong ganun lang talaga ako magmahal. Hindi ko alam na tama pala siya. Habang lumilipas ang panahon, napansin kong may nagbabago kay Adrian. Hindi na siya madalas mag-chat. Kapag nagyayaya ako, busy siya. Kapag magkasama kami, parang may iniisip. Nung una pinalampas ko, iniisip ko pagod lang siya. Pero tumagal at dumating sa punto na ako na yung naghahanap. Ako na yung nagtatanong kung may problema. Ako na yung nag-aaya. Hanggang isang gabi hindi ko na kinaya. Tinanong ko siya kung may problema ba. Tahimik lang siya. Tinanong ko kung ayaw na ba niya. Tahimik pa rin. Hanggang sinabi ko na mas mabuti nang marinig ko yung totoo kaysa hulaan ko araw-araw. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos tumingin siya sa akin at sinabi niya, "Selena, mahal kita. Pero pakiramdam ko hindi sa paraan na iniisip natin." At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakaraming taon na pagiging matatag, natakot akong marinig ang susunod niyang sasabihin. Admin, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung pakiramdam ko nung marinig ko yung sinabi ni Adrian noong gabing yon. Nung una akala ko, normal lang yung magiging usapan namin. Akala ko, sasabihin niya na pagod lang siya sa trabaho o baka may pinagdadaanan lang. Pero habang tumatagal yung katahimikan niya, parang may mabigat ng pakiramdam na unti-unting pumapasok sa dibdib ko. Tinanong ko siya kung may iba ba at agad siyang umiling. Tinanong ko kung may ginawa ba akong mali at umiling ulit siya. Tinanong ko kung hindi na ba ako sapat pero hindi siya agad sumagot. Hanggang sa tumingin siya sa akin at sinabi na wala raw akong ginawang mali. Sa sobrang totoo ko raw magmahal, doon daw siya natakot. Hindi ko agad naintindihan yung sinabi niya, kaya hinayaan ko siyang magsalita. Doon niya sinabi na habang tumatagal daw kaming magkasama, napapansin niyang iba pala yung pakiramdam na meron siya para sa akin. Hindi raw niya ako tinitingnan bilang girlfriend. Sa paraan na iniisip namin. Sabi niya noong una akala niya pag-ibig, pero habang tumatagal, napansin niyang hinahanap-hanap niya yung pakiramdam na matagal na niyang nawala matapos mamatay ang nanay niya. Sinabi niya sa akin na nung mga panahong magulo siya, ako raw yung dumating. Ako raw yung unang taong nagtanong kung okay lang ba siya. Ako raw yung nagdadala ng pagkain para sa kanya, nagre-remind na kumain, magpahinga at alagaan ang sarili. Habang nagsasalita siya, admin, unti-unti kong nararamdaman na parang hindi ako yung kausap niya bilang girlfriend. Para akong may naririnig na batang matagal na nawalan ng yakap. Hanggang sa sinabi niya na akala niya mahal niya ako, pero habang tumatagal, na-realize niyang hindi pala pagmamahal bilang partner yung nararamdaman niya. Namimiss lang daw niya yung pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya, gaya ng pag-aalaga ng nanay niya noon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo pagkatapos kong marinig yon. Hindi ako nagalit, hindi rin ako sumigaw. Ang totoo, admin, parang wala akong maramdaman nung una. Kasi sa buong buhay ko, sanay akong maging ate, sanay akong mag-alaga, at sanay akong unahin ng iba. Pero sa unang pagkakataon, naisip ko kung yun na lang ba talaga ang nakikita ng mga tao sa akin. Hindi bilang babae, hindi bilang taong pwedeng mahalin, kundi bilang taong komportable kasama at maaasahan. Hindi ko na maalala kung ano yung mga sumunod naming napag-usapan. Ang malinaw lang sa akin ay ngumiti ako at sinabi ko sa kanya na salamat sa pagiging tapat. Hindi ko alam
kung saan ko nakuha yung lakas ng loob na sabihin yon. Pero ayoko kasing maramdaman niya na masama siyang tao. Kasi sa totoo lang, admin, hindi naman niya ginusto yung naramdaman niya. Hindi rin niya sinadya na masaktan ako. Tumayo ako at sinabi kong uuwi na ako. Nag-offer pa siyang ihatid ako, pero tumanggi ako. Habang naglalakad ako pa uwi, doon ko unang naramdaman yung pagod na hindi ko maipaliwanag. Hindi yung pagod sa trabaho. Hindi yung pagod sa responsibilidad. Kundi yung pagod na matagal mo nang hindi napapansin dahil sanay kang maging matatag. Pagdating ko sa bahay, tinanong ako ni Lola kung bakit parang namamagamat ako at nagsinungaling ako. Sabi ko, puyat lang. Pumasok ako sa kwarto at doon ako umiyak. Hindi dahil iniwan ako, kundi dahil na-realize ko na sa edad na 35, hindi ko pala alam kung sino ako kapag wala akong inaalagaan. Lumipas ang mga araw at humingi ng tawad si Adrian. Sinabi niyang sana balang araw mapatawad ko siya. Pinatawad ko naman siya dahil alam kong hindi siya masamang tao at hindi rin niya kontrolado yung nangyari sa kanya. Pero kahit pinatawad ko siya, hindi ibig sabihin noon na hindi ako nasaktan. Bumalik ako sa trabaho, bumalik sa routine at bumalik sa pagiging ako. Pero may isang bagay na nagbago. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako nagmamadaling umuwi. Tahimik na rin sa bahay dahil may kanya-kanya ng trip sa buhay ang mga kapatid ko. Isang gabi habang mag-isa akong kumakain, napatingin ako sa paligid at napaisip kung hindi ako magiging asawa, kung hindi ako magiging nanay, at kung hindi na ako kailangan sa bahay, sino na ako? At doon, admin, unang beses kong naisip na baka panahon na para gumawa ako ng bagay na para naman sa sarili ko. Hindi para tumakas at hindi para may patunayan. Gusto ko lang malaman kung sino si Selena kapag wala na siyang inaalagaan. Admin, matagal bago ko inamin sa sarili ko na gusto kong umalis. Hindi dahil galit ako sa pamilya ko at hindi rin dahil gusto kong takasan yung sakit nang nangyari sa akin at kay Adrian. Ang totoo niyan, ilang buwan ko ring nilabanan yung naiisip kong yon. Sa tuwing naiisip kong umalis, parang may konsensya agad. Pakiramdam ko makasarili ako. Pakiramdam ko iniiwan ko yung responsibilidad na matagal ko nang hawak. Pero habang tumatagal, may isa rin akong napapansin. Unti-unti nang nagbabago yung buhay ng mga kapatid ko. Yung isa may trabaho na. Yung isa malapit nang matapos sa pag-aaral. Yung bunso mas madalas nang kasama ang mga kaibigan kaysa sa akin. At doon ko unang naisip na baka tama na. Baka pwede na akong huminga nang hindi nagigilty. Naalala ko yung natapos kong kurso sa TESDA na Hotel and Restaurant Management. Hindi ko naman siya nagamit ng todo noon dahil kung saan may trabaho doon, ako pumupunta para kumita. Pero naisip ko, baka pwede ko pa rin subukan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung lakas ng loob ko, pero isang gabi nagsimula akong maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Hindi ko sinabi agad sa pamilya ko dahil ayokong umasa sila at ayoko ring makarinig agad ng opinyon ng lahat. Tahimik lang akong nag-a-apply. Hanggang isang araw may tumawag sa akin para sa isang opportunity sa Hong Kong para magtrabaho sa restaurant. Hanggang ngayon, admin, natatandaan ko pa yung pakiramdam nung natanggap ako. Hindi saya yung unang naramdaman ko. Takot. Kasi buong buhay ko nasa iisang routine lang ako. Trabaho, bahay, pamilya. Tapos biglang may pagkakataon para magsimula ulit sa lugar na wala akong kakilala. Noong sinabi ko sa pamilya ko, iba-iba ang naging reaksyon nila. Yung kapatid ko natuwa at sinabing pagkakataon ko na raw yon. Yung isa naman nagsabi kung bakit pa ako aalis Okay naman daw kami. Si Lola lang yung tahimik. Pagkatapos ng hapunan, pinaupo niya ako at tinanong kung gusto ko ba talaga. Sabi ko hindi ko alam. Sabi niya sa akin, buong buhay mo ikaw ang tumayo para sa iba. Kung gusto mong subukan ang buhay para sa sarili mo, gawin mo habang kaya mo pa. Admin, hindi ko alam. Pero parang doon ako unang umiyak ng hindi dahil sa sakit.
Umalis ako makalipas ang ilang buwan. Unang beses kong sumakay ng eroplano ng mag-isa. Unang beses kong umalis nang walang iniisip na responsibilidad na uuwian. At unang beses kong natakot para sa sarili ko. Pagdating ko sa Hong Kong, doon ko na-realize na iba pala talaga kapag ikaw na yung nagsisimula ulit. Kahit marunong ka at may experience ka, balik ka sa pagiging baguhan. Nagtrabaho ako sa isang restaurant. Mahahabang oras ng pagtayo. Mabilis ang galaw. Kailangan maayos ka makitungo sa customer. Minsan pagod na ako, pero pagdating sa staff quarters, wala akong ibang marinig, kundi sarili kong paghinga. Nung mga unang linggo, ilang beses kong naisip kung tama ba yung desisyon ko. Pero may napansin din ako. Unti-unti may nababago. Kapag day off ko, wala akong nilulutuan. Wala akong pinapaalalahanan. Wala akong hinihintay umuwi. Nung una nalulungkot ako, tapos kalaunan, gumaan. Nagsimula akong maglakad mag-isa. Bumili ng pagkain na gusto ko. Umupo sa park, magdala ng libro, tumikim ng mga bagay na hindi ko ginagawa dati kasi palagi kong iniisip ang budget o yung ibang tao. Hindi malaking pagbabago pero pakiramdam ko, unti-unti kong nakikilala yung sarili ko. May mga nakilala rin akong kabayan sa trabaho. Karamihan mas bata sa akin, pero naging mababait sila. Tuwing Sunday madalas silang lumalabas at minsan niyayaya nila ako. Madalas tumatanggi ako. Sinasabi kong gusto ko lang magpahinga. Hanggang isang beses pinilit nila ako. Sabi nila, hindi raw pwedeng puro trabaho at kwarto lang ang buhay ko sa Hong Kong. Sumama ako. Hindi para maghanap ng lalaki. Hindi para magpakasaya. Gusto ko lang makita kung ano yung buhay na hindi umiikot sa responsibilidad. Kumain lang kami, naglakad, at pagkatapos niyaya nila akong pumasok sa isang maliit na place na may live music at pagkain. Hindi naman bar na maingay, gaya ng iniisip ng iba. Tahimik lang. May mga taong nag-uusap at may tumutugtog sa gilid. Noong una gusto ko nang umuwi. Hanggang sa may lumapit sa table namin. Hindi siya gwapo sa paraan na inaasahan ng iba. Hindi rin siya mukhang mayaman. Matangkad lang, may edad na at halatang pagod. Ngumiti siya sa isa naming kasama dahil regular customer pala siya sa restaurant na pinagtatrabahuhan namin. Tapos napatingin siya sa akin. Ngumiti. At sinabi niya, "You work at the restaurant too, right?" At doon, admin, nagsimula yung usapan na hindi ko alam na babago ulit sa direksyon ng buhay ko. Admin, nung gabing yon hindi ko naman agad naisip na importante yung lalaking nakausap ko. Sa totoo lang, pagbalik ko sa staff quarters, nakalimutan ko rin halos yung usapan namin. Hindi naman kasi kakaiba. Nagtanong lang siya tungkol sa trabaho, kung gaano na ako katagal sa Hong Kong at kung okay lang ba ako doon. Sumagot lang din ako ng maayos tapos umuwi na kami. Pero makalipas ang ilang araw, nagulat ako nang makita ko ulit siya sa restaurant. Doon ko nalaman na Australian siya at madalas pumunta sa Hong Kong dahil sa trabaho. Hindi siya nakatira doon, pero regular daw ang punta niya, kaya pamilyar na siya sa ilang staff. Hindi ko rin masyadong pinansin nung una dahil trabaho lang naman ang pakay ko doon. Pero napansin ko rin na tuwing pumupunta siya, lagi siyang magalang. Hindi siya yung tipo ng customer na mahilig magpatawag o magpakitang may pera. Tahimik lang siya at madalas magpasalamat, kahit simpleng pagsali ng tubig. Minsan habang hindi pa masyadong busy, nagtanong siya kung kumusta na raw ako mula nung nagkita kami. Nagulat ako kasi hindi ko naman inakalang matatandaan niya ako. Nag-usap kami ng kaunti hanggang sa naging normal na kapag pumupunta siya at ako yung naka-duty, nagkakausap kami ng ilang minuto. Hanggang sa minsan tinanong niya ako kung gusto ko raw bang magkape pagkatapos ng shift. Noong una tumanggi ako. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi na ako sanay. At totoo lang admin, natakot din ako. Hindi dahil foreigner siya. Natakot ako kasi pakiramdam ko
Kapag may bagong taong papapasukin sa buhay ko, kailangan ko na naman magsimula. Pero makalipas ang ilang linggo, pumayag din ako. Simple lang yung unang labas namin. Kape, usap, walang landi, walang bulahan. At doon ko unang napansin yung kakaiba sa kanya. Hindi niya ako tinanong kung bakit wala pa akong asawa. Hindi niya ako tinanong kung bakit wala akong anak. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako nag-iisa. Ang tinanong niya sa akin, "Are you happy?" Admin, hindi ko nasagot agad. Kasi parang ang tagal ko nang hindi tinatanong ang sarili ko ng tanong na yon. Habang tumatagal, mas dumalas yung pag-uusap namin. Minsan magkakape. Minsan kakain pagkatapos ng trabaho. Minsan maglalakad lang. Hindi rin siya araw-araw nagme-message. Hindi siya yung tipo na kailangang alam bawat galaw ko. Pero napansin ko na sa tuwing kausap ko siya, hindi ako pagod. Hanggang isang araw napansin ko yung isang bagay na hindi ko agad na-realize. Hindi ako yung nag-aalaga. Kapag pagod ako, siya yung nagtatanong kung okay lang ako. Kapag hindi ako nakakain, siya yung nagpapaalala. Kapag may ikinukwento ako, hindi siya nagbibigay agad ng solusyon. Nakikinig lang. At admin, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero sobrang bago sa pakiramdam. Kasi buong buhay ko ako, yung sanay na may hawak. Ako yung tumutulong. Ako yung sumasalo. Tapos ngayon, may taong parang gusto lang akong intindihin. Isang beses tinanong niya ako kung bakit parang hirap akong tumanggap ng tulong. Tinawanan ko lang. Sabi ko, sanay lang akong ako yung gumagawa ng lahat. Tahimik lang siya tapos sinabi niya yung bagay na hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan. Sabi niya, "Maybe you became strong because you had to, not because you wanted to." Admin, hindi ko alam kung bakit pero parang may tinamaan sa loob ko. Doon ko unang na-realize na baka tama siya. Baka hindi ako malakas. Baka matagal lang akong walang choice. Habang tumatagal, naging mas komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa napansin ng mga kasama ko sa trabaho. May ilan na natutuwa. May ilan na nang aasar. Pero may ilan din na iba tumingin. May nagsabi pa sa akin minsan habang lunch break, "Swerte mo baka makaahon ka na." May isa pang nagsabi, "Matanda naman, pero okay na rin, AFAM yan." Ngumiti lang ako noon pero pag-uwi ko masakit pala. Kasi admin, sa unang pagkakataon na may taong maayos akong nakikilala, parang may mga taong ang unang nakita ay hindi ako, kundi yung passport niya. At doon ako natakot, hindi dahil sa sasabihin ng tao, kundi dahil ayokong isipin ni William na kaya ko siya kinakausap. Hindi ko alam noon, admin, na mas may sasabihin pa pala siya na mas ikakagulat ko. At doon ko unang maririnig mula sa kanya na gusto niya akong ipakilala sa pamilya niya. Admin, nung sinabi ni William na gusto niya akong ipakilala sa pamilya niya, ang una kong naramdaman hindi kilig, takot. Kasi para sa akin, iba yung ipakilala sa pamilya. Hindi na yun simpleng usap o pagkikita. Pakiramdam ko seryoso na. Kaya tinanong ko siya kung sigurado ba siya. Ngumiti lang siya at sinabing matagal na raw siyang sigurado. Hindi lang niya ako gustong madaliin. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako lalo. Kaya sinabi ko sa kanya na bago pa siya magdesisyon ng tuluyan, may mga bagay siyang kailangan malaman tungkol sa akin. Sinabi ko yung edad ko. Sinabi ko na wala pa akong anak. Sinabi ko na buong buhay ko pamilya ang inuna ko at wala akong masyadong naipundar para sa sarili ko. At higit sa lahat, sinabi ko na hindi ko alam kung kaya ko pang bumuo ng pamilya sa edad ko. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos kong magsalita, siya naman ang nagsimulang magkwento. Doon ko unang nalaman na hindi rin pala simple ang buhay niya. Hindi pala siya never married. May asawa siya noon. Matagal silang nagsama. At nagkaroon sila ng isang anak. Pero ilang taon bago ko siya nakilala, nagkasakit ng cancer ang asawa niya at hindi na rin nakalaban. Hindi niya masyadong dinetalye pero ramdam kong kahit matagal na, masakit pa rin para sa kanya.
Sinabi niya na pagkatapos mawala ang asawa niya, pakiramdam niya tapos na rin yung parte ng buhay niya na tungkol sa pagmamahal. Nagtrabaho lang siya, inalagaan ng anak, tinapos ang mga dapat tapusin. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na niya alam kung gusto pa ba niyang magkaroon ulit ng kasama sa buhay. Admin, hindi ko alam. Pero habang nakikinig ako, parang may naintindihan ako. Pareho pala kaming may parte ng buhay na matagal nang isinara. Magkaiba lang ng dahilan. Ako, hindi ko pinili ang sarili ko. Siya, nawalan ng taong pinili niya. Makalipas ang ilang buwan, sinabi niyang gusto niya akong ipakilala sa pamilya niya sa Australia sa pamamagitan ng video call. Sobrang kinakabahan ako noon. Iniisip ko, baka hindi nila ako tanggapin. Baka isipin nila, kagaya ng iniisip ng iba na may habol ako. Pero nagulat ako. Yung mga kapatid niya sobrang normal lang kausap. Yung parents niya matanda na pero mababait. Yung pinakakinabahan ako, yung anak niya, admin. Hanggang ngayon natatandaan ko pa. Teenager na noon yung anak niya. Tahimik lang siya buong usapan. Tapos bago matapos, ngumiti siya sa akin at sinabing matagal na raw niyang nakikitang mas masaya ang tatay niya nitong mga nakaraang buwan. Tapos sinabi niya, "I think my dad deserves to smile again." Hindi ko napigilan umiyak pagkatapos ng call. Kasi unang beses kong naramdaman na may pamilyang hindi ako hinihingan ng patunay. Hindi ako tinatanong kung ano maibibigay ko. Hindi ako sinusukat. Habang tumatagal naging kami ni William, hindi mabilis, hindi rin parang pelikula. Nagkaroon din kami ng mga pag-uusap tungkol sa edad, sa future, at sa posibilidad na baka hindi na kami magkaanak. Sinabi ko sa kanya na ayokong umasa. Sabi ko, kung gusto niya ng mas batang babae, maiintindihan ko. Pero tumingin lang siya sa akin at sinabi niya na hindi siya naghahanap ng taong magbibigay ng panibagong buhay sa kanya. Hinahanap niya yung taong gusto niyang makasama sa natitirang buhay niya. Admin, doon ako tuluyang bumitaw sa takot. Pagkalipas ng panahon, nagdesisyon kaming magpakasal. Hindi sa Australia, hindi Engrande. Umuwi kami ng Pilipinas. Family lang, tahimik, simple, walang malaking venue, walang social media. Ayoko rin kasi ng ingay at ayokong marinig yung mga opinyon ng tao. Pero kahit tahimik yung kasal namin, may naririnig pa rin ako. May nagsabi na, swerte ko raw. May nagsabi na, buti nakahanap ako ng AFM. May nagsabi na, kaya pala ako nag-Hong Kong. May nagsabi pang pumatol daw ako sa matanda para makaalis. Admin, dati baka nasaktan ako. Pero nung araw na yon hindi na. Kasi alam ko na yung totoo. Hindi ako umalis para humanap ng AFAM. Umalis ako para hanapin yung sarili ko. At siya, dumating lang. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa Australia. Hindi naging madali. Bagong bansa, bagong pamilya, bagong buhay. Pero unang beses sa buong buhay ko, wala akong kailangang patunayan. At dumating yung bagay na hindi ko na hinihingi. Ilang buwan matapos kaming magsama, nalaman kong buntis ako. Hindi ako makapaniwala. Akala ko imposible na. Akala ko tapos na yung pangarap na maging nanay. Nanganak ako sa edad na 41, lalaki. At ilang taon matapos nun, nabuntis ulit ako. Babae naman. Admin, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam na marinig na may tumatawag sa akin ng mommy. Kasi buong buhay ko naging nanay ako ng iba. Pero ngayon lang ako naging nanay ng sarili kong pamilya. Hindi ko sinasabing kailangan umalis ng bansa para maging masaya. Hindi ko rin sinasabing kailangan ng ibang tao para mabuo. Ang natutunan ko lang, minsan may mga bagay na hindi nangyayari sa oras na gusto natin. At hindi dahil huli na. Minsan hindi pa lang pala oras. Akala ko noon hanggang pagiging ate lang ang papel ko sa buhay. Pero ngayon, habang sinusulat ko to at naririnig ko yung tawanan ng mga anak ko sa kabilang kwarto, naiisip ko, buti na lang hindi natuloy lahat ng plano ko noon.
dahil ang ganda pala ng plano sa akin ng Panginoon. Maraming salamat, admin. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko dahil naiiyak pa rin po ako kapag binabalikan ko ang lahat ng nangyari sa akin. Salamat po, mga kabayan. Grabe ano, habang pinapakinggan ko ang kwento ni Selena, naisip ko, ilang beses kaya sa buhay natin na akala natin huli na ang lahat. Ilang beses nating naisip na baka hindi na para sa atin ang pagmamahal, ang pangarap, o yung buhay na matagal nating hinihintay. Ang mas tumatak sa akin sa kwento ni Selena, hindi yung nakapag-asawa siya ng AFAM at nakarating ng Australia, kundi yung isang bagay. Umalis siya para hanapin ang sarili niya at doon niya nakilala ang taong hindi siya hinanapan ng perpektong nakaraan. Hindi siya sinukat sa edad at hindi siya minahal dahil sa kaya niyang ibigay. Mga kabayan, minsan hindi porket hindi natuloy yung plano natin, malas na agad. Minsan may mga pinto talagang nagsasara para ilapit tayo sa buhay na hindi natin maiisip para sa sarili natin. At para naman sa mga kabayan nating OFW o breadwinner na nanonood ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, hindi masamang piliin ang sarili paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin nun na mahal mo na ang sarili mo kaysa pamilya mo. Ibig sabihin lang, tao ka rin. Unahin mo rin ang sarili mo. At gusto ko rin kayong tanungin mga kabayan, saan bansa niyo po pinapanood ang video natin? I-comment niyo sa baba kung nasaang bansa kayo ngayon at ilang taon na kayong OFW or migrant. Binabasa po namin ang mga comments ninyo at baka sa susunod, kwento nyo naman ang ma-feature natin. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW, tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay, o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.